Sige mga tao, sigurado akong narinig nyo ng balitang ito na laman na ng mga pandaigdigang balita. Ang pinakapinarangalan at kilalang bayani ng digmaan ng Australia, si Ben Robert Smith, ay kinasuhan ng mga krimen sa digmaan at inaresto na. At gaya ng madalas mangyari sa panahon na yon, pumipili ng panig ang kanan, pumipili ng panig ang kaliwa. At tayong lahat ay napipilitang pumili ng panig. Ipakikilala ko muna ang sarili ko. Lagi kong tinuturing ang sarili ko bilang klasikong liberal. Matibay na taga-suporta ng kanduraning halaga gaya ng sekularismo, demokrasya, at malayang pananalita. Pero dahil sobrang nagbagong Overton window nitong mga dekada, ako, ayon sa mga progresibo kaliwa, ay itinuturing na makadulong kanan. Noong panahon ko, ang tinutukoy na dulong kanan ay yung mga skinhead, yung mga gustong linisin ang lahi ng kanilang bansa. Ganito ko naiintindihan ng isang taong makadulong kanan. Hindi na ganun ang mundo ngayon. Kaya gusto ko magsalita tungkol sa kasong ito. Dahil matagal ko na itong sinusubaybayan. Hindi ko ito napag-usapan noon dahil parang tapos na ang issue. Hanggang kamakailan lang ng maaresto at masampahan ng kaso si Ben Robert Smith sa mga krimen sa digmaan. Marami sa panig ko o sa mga nakikinig sa akin ang nagsasabing ito ay malaking kawalang katarungan. Isa itong witch hunt. Hindi dapat inuusig ng ganito ang ating mga bayani sa digmaan. Sa pangkalahatan, naniniwala ako na ang mga pulis, sundalo, hindi sila dapat hinuhusgahan gamit ang parehong pamantayan na ginagamit natin sa mga karaniwang tao. Dahil ang mga taong ito ay laging natatrabaho sa mga sitwasyong mataas, ang pressure at buhay o kamatayan ang nakataya. Madali para sa isang burokrata na nakaupo lang sa mesa na sabihing hindi dapat pumatay ng kahit sino kung walang matibay na dahilan. Oo, pero kung buhay at kamatayan na ang sitwasyon at may nakatutok o posibleng nakatagong baril siya, at kailangan mo magdesisyon sa isang iglap kung bubunutin mo ang iyong baril o baka ikaw ang mabaril at hindi na makauwi. Kaya ang isang burokratang nakaupo lang sa kanyang mesa ay hindi kailanman maiintindihan yon. Sa tingin ko, hindi dapat husgahan ng mga sundalo at pulis gamit ang parehong pamantayan na ginagamit sa mga ordinaryong tao. Hindi pa ako napunta sa sitwasyon na tinutukan ako ng baril o nasa panganib ang buhay ko. Siguro kaunti lang, pero hindi talaga malapit sa ganon. Madalas maranasan ng mga sundalo at pulis ang mga ganitong sitwasyon. Nakita natin sa UK, si Keir Starmer ay nanghaharas ng mga dating bayani ng digmaan. Parang ganito, panurin mo ito. Hiniling ni Kemi Badnoch na humingi ng paumanhin si Keir Starmer sa mga veterano dahil sa papel niya bilang barrister sa pagbabago ng batas na sumasaklaw sa mga tropa sa mga sona ng digmaan. Nagboluntaryo ang punong ministro noong 2007 sa isang kasong karapatang pantao na nagbunsod ng bagong imbestigasyon sa mga pagkamatay sa Iraq at daan-daang sundalo ang naharap sa mga imbestigasyong kriminal. Ayon sa The Telegraph, sinabi ng Downing Street na ang ulat na yon ay may malinaw na mga kamalian. Dahil ginawa ito na may layuning magpakitang tao na may pagmamatuwid sa sarili. Ito ang mga taong nalulunod sa dagat ng sariling pagmamatuwid na, hey, iba kami, mas mabuti kami. Kung may inosenteng Iraqi na napatay, kahit aksidente, dadalhin ka namin sa impyerno. Ginagawa yan ni Keir Starmer kasamang maraming British na sundalo na karamihan ay napawalang sala. Napatunayan silang inosente, pero tinarget pa rin sila ulit. Kaya siguradong tutol ako dyan, okay? Kakaiba ang kaso ni Ben Roberts. Una, ipapakita ko ang ilan sa ating grupo. Anong sabi nila? Ito si Drew Pavlo. Gusto ko siya, mabait siya. Batang lalaki siya. Basahin ko ang sinabi ni Drew. Inaresto ng gobyerno ng Australia ang pinakapinarangalan nating veterano mula sa digmaan sa Afghanistan dahil sa umano'y mga krimen sa digmaan. Ginawaran si Ben Robert Smith ng Victoria Cross, pinakamataas na parangal militar ng Australia, matapos niyang mag-isa lusubin ang 2 posisyon ng machine gun ng Taliban para iligtas ang kanyang SAS team. Talagang isang bagay na karapat-dapat kilalanin at kinilala nga ito. Kaya siya binigyan ng Victoria Cross. Ganito natin siya sinuklian, kaya napunta rito si Drew. May nakausap akong Australian na veterano ng digmaan sa Afghanistan na nagsabing nagbayad ang gobyerno ng Australia para sa mga billboard sa Afghanistan na nag-aalok ng bayad sa sinumang Afghan na mag-aakusa ng krimaan. Okay, hindi ibig sabihin nun na nagsisinungaling sila. Anong bansa sa mundo ang gagawa nito sa sarili nila? Isang bansa, Drew, na ipinagmamalaki ang sarili dahil hindi ito barbaro.
Ang Taliban ay nagpapaputok sa ulo ng tao at hindi tumutupad sa pangako nila. Ang Australia ay sibilisadong bansa. Hindi kami nantutorture o pumapatay ng tao ng walang due process. Hindi namin ginagawang target ang tao sa pagsasanay. Ilan ito sa mga paratang laban kay Ben Robert Smith, hindi lang mula sa mga Afghan, kundi pati sa kapwa niyang sundalong Australiano. Ang Shepparton sa Country Victoria ay napakalayo mula sa tigang at mapanganib na mga bundok ng Afghanistan. Si Dusty Miller ay isa sa 26,000 Australiano na naglingkod sa digmaang yon na nauwi sa trahedya. At tulad ng maraming veterano, patuloy pa rin siyang pinahihirapan ng mga nasaksihan niya. Sinida talaga nito ang buhay namin. Kung isa kang masamang tao doon at inatake mo kami, ikaw ang kalaban. Wala akong pagsisisi o iniisip na mali sa kahit anong ginawa namin. Gayunpaman, hindi sana kailangang may mga nadamay. Talagang hindi kinakailangan. Si Dusty ay isang mediko ng SAS na nagsilbi kasama ang pinakamagagaling sa pinakamagagaling. Pero sa Afghanistan, nasaksihan niya ang pinakamasasamang asal ng tao mula sa ilan sa kanyang mga kasamahan. Noong 2012, ginamot niya ang isang magsasakang Afghan na may tama ng bala sa binti na nabaril sa isang raid ng SAS. Sasama siya sa akin. Pero ang ama ng 7 anak ay kinuha mula sa kanyang pangangalaga ng isang nakatataas na sundalo at pagkatapos ay pinatay. Yung mga buhay na nawala, naniniwala ako na nawala lang sila para tumaas ang bilang ng pinapatay at para mapalaki ang ego ng iba. Ganun nga pa simple, wala akong nakikita ng ibang dahilan para doon. Hindi yon para labanan ng giyera kontra terorismo, pare. Puro ego lang. Nahihirapan si Dusty sa isip niya pagkatapos ng pagpatay, pero lumakas siya nang sirain niya ang patakaran ng pananahimik sa SAS. Hindi siya kabilang sa mundo ni Ben Robert Smith, ngunit naging matapang siyang kritiko ng mga krimen sa digmaan ng Australia at isa sa mga sundalong tumestigo sa Brereton Inquiry. Agad kong napagtanto na kung hindi tayo magsasalita, kung hindi natin sasabihin ng totoo, maaring itago ang mga bagay na ito. Alam mo yon, madaling maitago sa ilalim ng karpet. Sa huli, sinabi ko na lang, hindi pwede. Kailangan ng lumabas ang katotohanan na yon. Mapapahamak tayo nito, kaya ang resulta na ganito ay talagang ito ang tunay na pagpapatunay ng lahat. Parang, alam mo yon, may ibang tao na naniniwala sa amin at nagsasabing, alam mo, nangyari talaga ang mga bagay na yon doon. Alam namin nangyari ang mga yon. Alam namin nangyari ang mga yon, naranasan namin yon. Sa kasamang palad, nararanasan pa rin namin hanggang ngayon. Sabihin mo sa akin, kailan balak ng Taliban magsagawa ng tribunal para sa mga krimen sa digmaan? Drew, yun ang punto. Hindi kami Taliban. Mas mabuti tayo kaysa kanila. Kailan pananagutin ng Taliban ang sarili nila sa terorismo? Hindi nila gagawin. Kaya nga hindi natin sila kinikilala. Hindi natin sila kinikilala bilang kapantay. Hindi natin pinaparusahan ang sarili nating mga tao kapag lumalaban sa malupit na kalaban na walang galang sa patakaran. Malaya tayong bansa, Ben Robert Smith. Iyan ang pananaw ni Drew. Malamang iyan ang opinyon ng nakararami. Nagkomento rin si Pauline Hanson tungkol dyan. Pero ipapapanood ko sa iyo ang isang video at gusto kong ikaw ang humusga. Ito ang 60 Minutes Australia. Isantabi mo muna ang mga pagkiling mo laban sa mainstream media, kahit sandali lang, at pakinggan mo ito. Ang kahihiyang idinulot sa buong bansa ng ilang masasamang tao sa Special Forces ng ating militar ay isang malupit na katotohanan. Wala nang magagawa ang Australiano, kundi harapin ito. Ang pangunahing mamamahayag na nagsiwalat ng isyong ito, ang pangalan niya ay Nick Mackenzie. Nagtatrabaho siya para sa The Age at Sydney Morning Herald, mga kagalang-galang na pahayagan. Hindi woke si Nick Mackenzie. Hindi siya tulad ni Irvin Jones, Mahdi Hassan o ganyang klaseng kalokohan. Hindi siya woke. Isa siyang magaling na investigative journalist. Sa tingin ko, ang isa pa ay si Chris Masters. Hindi woke ang mga taong ito, okay? Walang woke na agenda dito. Ito ay simple. Purong pagsusuri sa sarili kung sino tayo bilang isang bansa. Hindi tayo mga barbaro. Hindi tayo ang Taliban. Hindi tayo ang IRDC. Huwebes, inilabas ang resulta ng 4 na taong investigasyon ng Defense Force sa digmaan sa Afghanistan. Tinatalakay sa ulat ang nakakagulat na krimen, kabilang ang mga pagpatay na pinaniniwala ang ginawa ng mga sundalong itinuturing na pinakamahusay at elite. Pasensya na, hindi na kita muling istorbohin. Pero mahalagang maintindihan na ang mga ito ay hindi natuklasan ni Nick Mackenzie o Chris Masters.
Sariling investigasyon ito ng Australian ng hukbong katihan at 4 na taon na rin ang video na ito. Nakagugulat ang laki ng mga maling ginawa. 39 na posibleng labag sa batas na pagkamatay kabilang ang sibilyan at bata sa Afghanistan. 3 taon nang pinangunggunahan ni Nick McKenzie ang pag-uulat sa kwentong ito at ngayong gabi ay tinatanong kung hanggang saan sa taas ng chain of command ang dapat managot sa sakunang ito. Nang unang makarating sa akin ang mga chismis noong huling bahagi ng 2015, naramdaman kong may kakaiba rito. Pero hindi ko inasahan na mababasa ko ang ilan sa mga materyales na niripaso ko nitong nakaraang 2 linggo. Hindi ito basta woke na pamamahayag. Ako ang matinding kalaban ng wokeism, pagpapakabanal at pagpapakitang tao. Dito umiikot ang karera ko. Iba ito. Nang inilabas na yung linggo ang matagal nang hinihintay na ulat sa mga krimen sa digmaan sa Afghanistan, mas malala ang mga detalye kaysa sa inaasahan ng pinuno ng sandatahang lakas. Ang labag sa batas na pagpatay sa mga sibilyan at bilanggo ay hindi kailanman katanggap-tanggap. Walang duda, isa itong malaking mansa sa kasaysayan ng bansa. Patunay rin ang ulat na ito sa matatapang na kalalakihan at kababaihan na matagal nang lumaban para mailantad ang madilim na kabanatang ito. Australianong sundalo rin sila, okay? Kung ayaw ninyong paniwalaan ang sinasabi ng isang woke na politiko o woke na mamamahayag, mga sundalo pa rin natin sila. Sabi ng iba, nag-iiba ang sitwasyon kapag buhay at kamatayan na. Naiintindihan ko yon. Mas pinapapakinggan ko ang opinyon ng kapwa sundalo na nakaranas ng ganong sitwasyon ng buhay at kamatayan. Normal ba yon? Kung sabihin nilang hindi yon normal, kahit sa buhay at kamatayan, hindi siya gagawa ng ganito. At malinaw naman na nakaligtas siya rito dahil hindi siya patay. Kaya sinasabi ito sa iyo ng mga sundalong ito. Maganda ang trabaho. Aktibo naming hinahanap at pinipigilan ang masasamang tao. Pero may ilang inosente ang nadadamay. At tiyak na may mga bagay na kami na lumampas kami sa hangganan. Ang inilarawan sa akin sa ilang pagkakataon ay parang may mentalidad na pumapatay para lang sa kasiyahan. Responsibilidad ng mga mataas na opisyal ng sandatahang lakas ang pag-ayos ng gulo. Noong Huwebes, hinarap ni Hepe ng hukbo na si Rick Burr ang mga sundalo ng SAS sa kanilang kwartel sa Perth at sinabi niyang may ilang sundalo na aalisan ng kanilang mga parangal at ang iba naman ay ililipat ng posisyon. Malaking tukulid ang hinaharap ni Teniente General Burr ngayon. General Burr, anong naramdaman mo nang malaman mong may ilan sa tauhan mo na nagdala ng kahihiyan sa militar at bansa? Napakahirap nito para sa napakaraming tao. Ang balitang narinig namin mula sa ulat ng Inspector General ay talagang nakakagulat. Bilang hepe ng hukbong katihan, determinado akong managot. Pamunuan kami at bumuo ng kulturang magbabalik ng tiwala ng mga Australiano na nararapat sa amin. Humigit kumulang 25 lalaki ang sangkot umano sa hanggang 39 na pagpatay ng mga bilanggong Afghan at sibilyang Afghan. Isang mahalagang punto dito mga kaibigan, hindi ito isang pag-atake sa Australian Defence Forces. 39,000 na sundalong Aussie ang naglingkod sa Afghanistan sa loob ng 20 taon o higit pa, kung gaano man kami katagal nandoon. Sa bilang na yon, 29 o 25 bang sundalo ang sangkot sa krimen sa digmaan. Mas mababa pa yan sa 0.00%. Dahil dito, alam ng mga profesional na tulad ng general na ito kung paano kumilos ang hukbong sandatahan ng Australia. At kung naniniwala sila na ang nangyari sa Afghanistan ay gawa ni Ben Robert Smith, mantitiwala ako sa kanila. Sige. Isa sa pinakamalalalang eskandalo sa kasaysayan ng militar. Paano masisiguro ng publiko sa Australia na kakaunti lang talaga ang may sala rito? Nandito ako sa SAS Regiment. Nandito ako kasama ang regiment nung inilabas ang mga natuklasan na yon. Napakaseryoso ng okasyon habang personal kong ibinalita sa kanila at ginawa ang matibay na desisyon na tanggalin ang 2 SAS squadron mula sa formal na kaayusan ng puwersa. Bilang practical na hatbang, pero isa ring tunay na pahayag kung gaano ito kaseryoso. Pinag-uusapan mo ang pananagutan. Noong 2008, isa kang mataas na opisyal sa Afghanistan. May narinig ka bang bulong tungkol sa mga krimen sa digmaan mula sa mga kaalyadong puwersa, Afghan sa lugar o sinuman sa ilalim ng iyong pamumuno? Wala akong narinig na ganitong mga paratang. Kung meron man, tiyak na iuulat ko yon. Nakakagulat ito ngayon habang tinitingnan natin ang ating kasaysayan.
Maraming kumander sa iba't ibang antas ang nagtatanong, paano ito nangyari? Uminom ako ng beer kagabi kasama si Dusty Miller, isang medic ng SAS. Naglingkod siya ng matapang para sa kanyang bansa sa Afghanistan at muling naglingkod sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa umano'y mga krimen sa digmahan. Nakarating na siya sa psychiatric ward ng ilang beses. Ano masasabi mo sa mga whistleblower tulad ni Dusty Miller na isinugal lahat para magsalita? Nagpapasalamat ako kay Dusty at sa lahat ng gaya niyang matapang na lumantad. Malaking tapang ang kailangan para doon. Alam ko na maraming sakit at hirap ang tiniis ng marami sa loob ng mahabang panahon. Ang kanilang ambag sa investigasyon ay nakatulong sa atin para makarating dito. 5 taon na ang nakalipas, nagtatag ang sandatahang lakas ng espesyal na imbestigasyon sa pamumuno ni Major General Paul Breton upang tuklasin ang nangyari sa Afghanistan. Pinilit nito ang mga pinaghihinalaang sangkot sa mga krimen sa digmaan at mga saksi ng maling gawain na isiwalat ang lahat ng nalalaman nila. Nagsariling kilos si Ben Robert Smith sa pagtatago at paglilibing ng ebidensya sa kanyang bakuran. Kinailangan ng investigasyong ito ang pinakamataas na antas ng transparency at pananagutan sa paraan ng pagsasagawa ng mga operasyon nito at kabilang dito ang pagtanggap ng lahat ng ebidensyang mayroon. Nakakatakot isipin na may impormasyong pwedeng itago ng isang tao mula sa investigasyong ito. Si dating Mahistrado ng Korte Suprema, Anthony Willie QC, ay hindi kailanman sa buong panahon niya sa hukuman nakarinig ng nagdadala ng ebidensya sa lunchbox ng bata. Ang pinakamabigat na paglabag ay ang tangkaing hadlangan ang takbo ng hustisya. Napakabigat niya. Hindi ako eksperto dito kaya hindi ko talaga alam kung gaano karami ang pwede kong sabihin. Kaya hindi ko pag-uusapan ng aktual na mga paratang o susubukang suriin o litisin yon dito mismo sa aking channel. Napakasimple lang ng punto ko rito. Itinanggi ni Ben Robert Smith ang mga paratang na illegal na pagpatay sa mga sibilyang Afghan. Pero ang sarili niyang mga kasamahan sa militar, pati na rin ang investigasyon ng Australian Defence Force, ay may ibang pananaw. Nagsampa ng kaso si Ben Robert Smith laban sa mga Australianong mamamahayag na naglantad ng isyong ito. Natalo si Ben Robert Smith sa kasong yon dahil isa yung kasong sibil. Malaking pagkakamali ito sa panig niya. Natalo siya sa kasong yon, kaya naging batayan ito sa kasalukuyang kasong kriminal. Kung inosente siya, sana pala rin siya. Naniniwala pa rin ako sa ating sistema at proseso. Oo, may mga hukom na sobrang woke, pero didinggin ito ng hurado. Sa tingin ko, dapat ipalabas sa telebisyon ang kasong ito. Sa palagay ko, dapat natin gawin ito tulad ng ginagawa sa Amerika para makita ng buong mundo. Kaya sa opinyon ko, patas ang kasong ito. At alam ko na lahat mula sa aking panig ng politika. Lahat ay sumusuporta kay Ben Robert Smith. Hindi ko magagawa yon. Kung nagkasala siya, dapat siyang managot. Kung sinasabi mong mali itrato ng ganito ang mga sundalo natin, anong ibig mong sabihin? Hanggang saan ito? Dapat ba nating patawarin lahat? Sige, kung ganoon, kung pupunta ka sa ibang bansa, nakikitungo tayo sa mababagsik na tao tulad ng Taliban at IRGC. Ibig mo bang sabihin, pwede na tayong pumatay ng kahit sino basta-basta? Kung yun ang napagkasunduang posisyon, sige. Patanggapin ko yan, pero hindi yan ang sinasabi nating klase ng bansa tayo. Sinasabi nating tayo ay bansang may batas at kaayusan. Sinusunod natin ang batas kahit may digmaan. Hayaan niyong ipakita ko ang sinabi ni Pauline Hanson. Sa tingin ko, ako lang ang nasa kabilang panig dito. Kausap ko ngayon mula Brisbane si Pauline Hanson, leader ng One Nation. Salamat sa pagsama, Pauline. Napansin ko ang pahayag mo kahapon tungkol kay Ben Robert Smith. Sabihin mo kung bakit mo siya lantaran sinusuportahan kahit di pa natin alam ang resulta ng kasong kriminal. Sama. Para sa akin, si Ben Robert Smith ay isang bayani ng digmaan na maraming parangal at palaging ganun ang tingin ko sa kanya. Sa tingin ko, nakakadiri ito. Kahit pumatay siya ng tao ng labag sa batas. Pauline, hindi mo dapat sinasabi yan. Yung paraan ng pag-aresto sa kanya sa tarmac o yung pagpababa sa kanya sa eroplano ng ganoon. Navideohan ito at inilabas sa media. Hysterical sa eroplano ang kambanyang anak na babae. Sinabi niya sa pulis na kahit kailan kailangan siya, pupunta siya. Nakipagtulungan siya sa kanila.
At ito ay 17 taon na, gaya ng sinabi mo Chris, 17 taon na may gastos na 300 milyong dolyar. At alam mo, hindi natin naalagaan ang ating mga veterano. Kitang-kita naman at naranasan ko na rin sa mga taon ko sa politika. Iniwan natin sila sa mga sitwasyong bumabalik silang may PTSD. May mga issue sila sa kalusugan at psikolohiya, pero gumastos tayo ng 300 milyong dolyar para habulin ang taong ito. Sa tingin ko, kasuklam-suklam ang paghawak dito. Parang witch hunt talaga. Pasensya na. Magkaibang usapin ito, Pauline. Oo, dapat nating alagaan ang mga veterano at hindi sila pabayaan matapos maglingkod sa bansa. Hindi ibig sabihin na hindi dapat kasuhan ng isang tao bilang kriminal sa digmaan kung nakagawa siya ng mga krimen sa digmaan. Maaring hindi siya matalo sa kasong kriminal dahil magkaiba ang gumawa ng isang bagay, mapatunay na nagkasala at mahatulan. Kaya hintayin natin ang resulta nito. Pero hindi ko susuportahan ang taong posibleng gumawa ng krimen sa digmaan. Yan ang sabi ko. Naniniwala akong hindi dapat agad kasuhan ng mga pulis at sundalo kapag may namatay. Dahil ang sabi ko, hindi ko maisasama lahat. Ilalagay ko na lang ang mga link sa deskripsyon para sa lahat ng dokumentaryong ginawa nitong mga nakaraang taon tungkol sa kaso. Hindi ko sila mapatugtog ngayon dahil nasa korte pa ang issue. Hindi ko rin alam. Baka pwede pero ayoko sumugal. Pero pwede mong panuurin mismo kung paanong sarili niyang mga tauhan, mga kapwa-sundalo niya, ay nagbigay ng ebidensya laban sa kanya. Kung napapapansin ng mga kapwa-sundalo na may mali, baka nga may mali. Yung mga sundalong yun ay hindi tulad nating mga sibilyan na basta pwedeng magsabi ng ayaw sa dugo o maling ginagawa. Sila ay mga bihasang sundalo. Hanggang doon na lang ako. Hindi ko na ibibigay. Suporta ko sa posibleng war criminal dahil hindi maganda ang dating na mga video na ito sa hinaharap. Pero may kutob ako na sa echo chamber na ginagalawan natin. Kahit mapatunay ang nagkasala siya at makulong habang buhay o anong mga sentensya, may ilan pa ring susuporta sa kanya at mag-iimbento pa ng conspiracy theory. Umaasa akong hindi nila gagawin yon.